Sabi nila, pag dumating sa isang tao ang pag-ibig, ginusto man nila o hindi, nasa oras man o wala, ay wala silang magagawa. Dahil masyadong mahirap itong tanggihan na sa lahat, pag-ibig ang pinakamahirap kalabanin. Noon ay hindi pa yun naiintindihan ni Atisa. Para sa kanya, ay isang kalokohan lang ang mabaliw ng dahil lang sa isang emosyon. Nang dahil sa isang tao lang at nang dahil sa pag-ibig. Subalit lahat ng yon na mga sinabi at paniniwala niya ay kinain niya sa huli nang makilala niya si Nicandro. Isang hamak na mekaniko na ngayon ay hindi mawala sa isipan niya. Hala, tumigil na naman yung makina natin, attorney. Saad sa kanya ng driver niyang si Lito. Baka sa mga mata nito ang konting takot na baka magalit na naman siya dahil sa nangyaring aberya. Ngunit imbis na magalit tulad ng naging reaksyon niya nang nasiraan din sila 3 araw pa lang ang nakalipas, ay mahinahon na humugot na lang siya ng malalim na hininga. Tumawag na lang tayo ng magtuto at ibalik sa talyer na pinagpagawaan natin nung isang araw. Paano yung lakad mo ngayon, attorney? Baka abutin na naman ito ng kalahating araw. Umuwi ka na muna sa bahay nila, mama, para kumuha ng isa pang sasakyan. Hihintayin kita sa talyer, sagot niya. Agad namang sumunod si Lito at wala pang 10 minuto ay dumating na ang maghihila ng sasakyan niya pabalik sa talyer. Mabilis na kinausap naman ni Lito ang tauhan ng talyer pagdating nila habang siya naman ay nasa loob pa rin ng sasakyan niya. Nakikinig lang sa usapan ng mga to. Ganun ho ba? O sige ho, aayusin ho ulit namin. Saad ng may-ari ng talyer. Pakiayos na lang po ng mabuti, boss. Busy ho kasing tao yung amo ko. Bawat oras ho ay mahalaga para sa kanya. Bakit? Ano bang trabaho ng amo mo? Siya ba ang presidente? Singit naman ng isang lalaki sa usapan ni Lito at ng may-ari ng talyer. Ito ang gumawa ng sasakyan niya nung nakaraan. Hindi naman ho, pero abogada ho kasi yung amo ko. Marami siyang hinahawakan na kaso kaya mahalaga talaga ang oras para sa kanya. Kaliwat kanan yung hearing niya. Sagot pa ni Lito. Abogado? Pwede mo palang kwentuhin si madam para may makuha kang kaalaman sa kanya. Sabi ng may-ari sa lalaki bago muling bumaling kay Lito. Law student kasi itong si Nico. Working student siya. Napataas naman ang kilay niya at mariin na tinitigan si Nico. Law student ha? Anya sa sarili. Tila ba mas naging interesado pa siya sa binata dahil sa narinig. Hindi niya inaasahan na may mas makakakuha pa sa atensyon niya tungkol kay Nico nang higit pa sa mga napansinan niya. Dahil ang totoo, si Nico ang dahilan kung bakit hindi siya galit na nasiraan na naman sila ng sasakyan. Kung bakit gusto niyang ibalik agad sa talyer ang sasakyan niya at kung bakit imbis na magpaiwan ay sumama pa rin siya sa talyer. Sa unang pagkakataon ay may lalaking nakakuha ng pansin niya nang hindi nito sinasadya. At sa buong buhay niya, ngayon lang siya nagkagusto sa taong wala namang interes sa kanya. Salamat na lang, boss. Pero mas gusto kong magsumikap mag-isa. Mas maiintindihan ko yung inaaral ko kung aaralin ko yun ng sarili ko lang at hindi dahil sa sinabi ng iba. Dinig niyang sagot ni Nico sa may-ari ng talyer. Mas lalo namang napataas ang kilay niya sa narinig. Hindi na rin niya hinintay pa na tawagan siya ni Lito dahil kusa na siyang lumabas ng sasakyan niya. Matagal pa ba yan, Lito? Tanong na niya sa driver niya. Natataranta naman na bumaling ito sa kanya kasabay ng 2 taong kaharap nito. Saglit lang po ito, attorney. Sagot pa nito. Tapusin mo na yan. Baka malate na tayo sa hearing. Utos pa niya. Mabilis naman na tumango si Lito sa kanya bago muling bumaling sa may-ari ng talyer at kay Nico para makipag-usap. At nang matapos ay patakbo itong pumunta sa kinatatayuan niya. Kukunin ko na po yung isa po niyong sasakyan, attorney. Sigurado po ba kayong dito na lang kayo maghihintay sa akin? Oo, para makita ko rin kung ginagawa ba nila ng maayos ang sasakyan ko. Sagot niya at saglit na sumulyap kay Nico na kunot nooring nakatingin sa kanya. Sigurado po ba kayo, attorney? Oo, sige na. Umalis ka na para makabalik ka na rin kaagad. Sige po, babalik din po ako agad. Sagot nito at mabilis na tumalikod sa kanya para sundin ang utos niya. Habang siya naman ay tahimik lang na naiwan doon. Hindi niya alam kung ano ang pwede niyang gawin, lalo na't wala namang ibang nakakalibang sa talyer na yon para sa kanya bukod kay Nico. Kaya naman tumayo na lang siya sa isang sulok habang hinihintay na makabalik si Lito kahit na pwede naman siyang kumuha na lang ng taxi para makaalis na rin sa lugar na yon.
Samantala, hindi naman mapigilan ni Nico ang mapangisi habang napapasulyap kay Atisa. Sa itsura at tindig pa lang ng dalaga, alam na niyang mataas na ang narating nito sa buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na abogada na pala ito. Hindi kasi halata sa itsura nito na pwede itong humarap sa hukuman at manggisa ng kriminal. Mukha kasi itong madaling paiyakin. Bigyan mo ng upuan si Madam Nico. Baka nangangalay na yun. Ang taas pa naman ng takong ng sapatos niya. Utos sa kanya ng boss niya. Uupo ba yan sa mga bangko natin dito? Baka magalit lang yan pag nadumihan yung damit niya sa mga upuan natin dito. Malinis naman yung mga upuan natin. Mukha lang marumi dahil sa mansa ng grasa. Hindi naman niya maiisip yun. Sagot niya. Sige na Nico, abutan mo na. Kung ayaw niya, di wag. Mangalay siya dyan sa pagtayo. Pilit pa ng boss niya. Wala naman siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Dumampot siya nang sa tingin niya ay pinakamalinis na upuan na meron sila tsaka yun dinala sa kinatatayuan ni Atisa. Upo ka, madam. Alok niya dito. Salamat. Pero ayos lang ako. Malamig namang sagot nito. Napataas ng kilay ang binata. Huwag kang mag-alala, madam. Malinis tong upuan namin. Hindi madudumihan yung damit mo sa pag-uwi dito. Hindi yun yung iniisip ko. Nagkibit balikat naman siya at walang dalawang isip na hinubad ang suot niyang t-shirt para isapin yon sa bangkuan. Ayan na, may sapin na. Sabi niya pa. Imbis naman na magpasalamat, ay tinaasan pa siya ng kilay ni Atisa. Kung ayaw mo, di wag. Sabi niya tsaka tinalikuran na ito. Hindi niya inalis ang upuan sa tabi nito o kahit ang t-shirt man lang niya. Bakit nag-alis ka ng damit? Tanong naman agad ng boss niya pagbalik niya. Arte, ayaw upuan yung binigay kong bangko. Sinapinan ko na lang para walang masabi. Paliwanag pa niya. Parang hindi naman siya ganun. Sagot ng boss niya habang nakatanaw sa pwesto ni Atisa. Kunot noon naman siyang bumaling din doon. Mula naman sa pagkakunot, ay napataas na lang ang isa niyang kilay. Nang makitang nakaupo na ito, sa dinala niyang upuan habang nakatupi na ng maayos ang t-shirt niyang nasa tabi nito. Ikaw talaga, Nico. Gagawan mo pa ng kwento si madam. Ingat ka, abogada pa naman yan. Babala nito sa kanya. Napailing na lang siya at hindi na sumagot. Kahit gusto pa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At kahit naman abala siya sa pagtatrabaho, ay hindi pa rin niya maiwasan ang mapatingin kay Atisa. Hindi siya makapaniwala na ang katulad nito ay nagagawang magtagal sa lugar na katulad ng talyer nila. Lapitan mo na kaya, Nico, para hindi ka panay ng sulyap dyan. Biglang sabi ng boss niya. Agad naman siyang napangisi at napailing. Hindi ko gagawin yan, boss. Bakit naman? Mukha namang mabait at hindi suplada. Kahit pa, boss. Dito lang ako para iwas gulo. Dahilan pa niya. Hay nako Nicandro, paano ka magkakanobya kung takot kang lumapit sa mga babae? Napangisi naman siya. Hindi ako takot, boss. Ano pala kung hindi ka takot? Huwag mong sabihin na hindi naman talaga babae yung tipo mo. Baka bakla ka, ah. Hindi ako bakla, boss. Naghihintay lang talaga ako ng babaeng makakapagpatibok ng puso ko. Sa ngayon wala pa akong nakikita kaya tatahimik na muna ako dito. Mag-aaral na muna ako para mas magandang kinabukasan naman yung maibigay ko sa kanya. Paliwanag pa niya. Siguraduhin mo lang, Nico. Sayang ang tikas at ganda ng lalaki mo. Kung sa kapwa mo lang din lalaki ka magkakagusto. Sagot naman ng boss niya. Siguradong sigurado ako, boss. Wala kang dapat ipangamba. Sagot niya tsaka muling bumaling sa ginagawa niya. Pilit na niyang wag nang lingunin pa si Atisa at mag-focus na lang sa ginagawa niyang pagkumpuni sa sasakyan nito. Tagumpay naman siya dahil natapos na niyang gawin ang sasakyan bago niya pa napansin na wala na pala ang dalaga sa pwesto nito at mahigit 1 oras na ang nakalipas. Pinabibigay ni Madam Attorney yung t-shirt mo. Saad ng boss niya, sabay turo sa katiklop niyang damit na ngayon ay nakapatong na ulit sa ibabaw ng upuan. Tiniklop pa talaga ah. Oo nga, baka magaling sa bahay yun. Napakunot noon naman siya. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Wala sa itsura. Baka nga walang alam sa kahit anong gawain yun eh. Malay mo naman meron. Paano kung wala? Walang kaso, may pera naman siya. Kayang-kaya niyang umupa ng gagawa sa gawaing bahay para sa kanya. Sagot ng boss niya. Kung ako yung magiging asawa niya, hindi na niya kailangan umupa ng ibang tao. Ako na mismo yung gagawa ng mga yon para sa kanya. At siya, mabubuhay siya bilang prinsesa habang pinagsisilbihan ko siya. Anya. Hinampas naman agad siya sa balikat ng boss niya.
Akala ko ba ayaw mo ha? Siyempre joke lang yun. Natatawang sagot niya. Alin dun yung joke? Yung hindi ka interesado o yung gagawin mo siyang prinsesa? Imbis naman sumagot ay nagkibit balikat na lang siya. Ayaw niyang magsalita ng tapos. Pero isa lang ang kaya niyang sabihin. At yon ay kung sakaling magiging kanya si Atisa, ay siguradong magiging prinsesa talaga ito sa kanya. Hinding-hindi niya ito pahihirapan. Pagsisilbihan niya ito hanggang sa makakaya niya. Sa kabilang banda naman, pigil na ni Atisa ang sarili ngunit kahit anong gawin niya, ay pakiramdam niya ay hindi makukumpleto ang araw niya hanggang hindi niya makikita si Nicandro. You're obsessed, Atisa. Obsessed ka na kay Nico na yun. Kastigo niya pa sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paanong umabot sa ganitong punto na kahit alam niyang mali, ay hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na gustuhing makita si Nico. Nababaliw ka na, Atisa. Hindi na tama to. Sabi niya pa. Kaya naman bago pa man siya tulungang mabaliw kay Nicandro ay pinili na niyang umalis na muna. 2 linggo siyang nagbakasyon abroad para lang makalimutan ang nararamdaman niyang matinding atraksyon para sa binata. How's your vacation in Europe, Iha? Tanong ng mommy niya pagbalik niya sa bansa. It was fun. Maikling sagot niya. Hindi interesado na makipag-usap sa ina. Simula na makapagtapos siya sa kolehiyo, ay pinili na niyang mamuhay mag-isa. Hindi dahil gusto niya lang, kundi dahil kailangan niya para makalayo sa pamilya niyang walang ibang gusto, kundi ang ipakasal siya sa taong hindi naman niya gusto. I'm glad you did, Iha. You have been working so hard the past year so you really deserve that vacation. Sabi pa nito. Tumangulang naman siya at tinuon ang pansin sa kinakain. Gusto na niyang matapos yon para makauwi na siya. Anyway, since you're here, your dad and I would like to discuss with you about Javier's youngest son. I'm not interested in getting to know anyone from them, Mom. Putol niya sa sinasabi ng ina. But why, Iha? Mababait naman sila at malapit na kaibigan ng pamilya natin. I don't like them, Mom. Anyone from that family. So please do not force me to do something I don't even like. Atisa. Malamig na tawag naman sa kanya ng daddy niya. Umiling naman siya. I know what you're doing, Dad. And for Christ's sake, don't ever do to me what you did to Kuya Aiden. Hindi niyo ho pwedeng diktahan na ipakasal sa kahit kanino lang. That's for your own good, Atisa. I'm already good by myself, Dad. I need no one. Sagot niya at saka tumayo na sa kinauupuan niya at nagpaalam na aalis na. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang umuwi sa bahay ng mga magulang niya. Laging ganun na lang yung usapan. Siya at ang pamilyang gusto ng mga to na pakasalan niya. Pag uwi naman niya sa kondo niya ay nakaramdam na naman siya ng kakaiba sa dibdib niya na para bang may kulang na naman sa kanya. Hindi naman na niya kailangan pang alamin ng mabuti kung ano yon. Alam na alam niya kung bakit gano'n na naman siya. Ngunit gusto na niyang magbago. Kaya imbis na pagbigyan ng sarili, ay inabala na lamang niya ang sarili sa trabaho ng sumunod pang mga araw. Kaya mo to, Atisa. Lalaki lang yun. Makakalimutan mo rin siya. Anya sa kanyang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya mapakali kakaisip kay Nico. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. You're not even in a relationship with that guy, Atisa. Umayos ka. Napahugot siya ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang sarili pero hindi talaga niya kaya. Baliw ka na talaga, Atisa. Nakakahiya ka. Dismayadong sabi niya sa sarili dahil alam niyang natalo na naman siya ng sarili niya. Alright, saglit lang. Sulyap lang. Sabi niya sa sarili habang pinapaandar ang sasakyan niya. Habang nasa biyahe naman siya ay hindi pa rin niya tinitigilan ang kakasermon sa sarili. Napatigil lang siya nang biglang huminto sa gitna ng highway ang sasakyan niya habang umuusok ang harapan nito. What's happening? Tanong niya tsaka lumabas ng sasakyan niya. Sira ka na naman. Tanong niya pa sa sasakyan niya. Ngunit imbis na mainis o magalit ay tila nakaramdam pa siya ng tuwa dahil sa wakas ay may tamang dahilan na siya para pumunta sa talyer. Kaya naman hindi na siya nag-isipan ng kung ano at agad nang tumawag ng totoo ng sasakyan niya para dalhin sa talyer na pinapasukan ni Nico. Samantala hindi naman talaga napigilan ni Nicandro ang mapangisi nang makita na naman si Atisa na nasa talyer makalipas ang 3 linggo na hindi ito pumunta doon. Krasyata ako niyan kaya laging dito nagdadala ng sasakyan niya. Biro niya pa sa boss niya. Huwag kang ang filingero dyan, Nico. Yan, magugustuhan ka. Bakit? Gwapo naman ako
Macho pa. Pero mahirap. Huwag kang umasa sa mga katulad niya, Nico. Masasaktan ka lang. Natawa naman siya. Hindi naman talaga, boss. Isa pa, hindi ako mahilig sa masyadong maganda. Baka magkaroon ako ng maraming karibal dyan. Di stress pa ako. Siguraduhin mo lang, Nicandro. Dahil ang mayaman ay para lang sa kapwa nila mayaman. Alam ko yun, boss. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganun. Sabi pa nito. Hindi naman na siya sumagot pa at bumalik na lang sa ginagawa niya. Ano na naman kaya ang problema ng sasakyan na to? Bakit kasi hindi na lang magpalit? Lagi naman tong sira. Komento niya habang tinitignan ng sasakyan ni Atisa. Halos masapo naman niya ang noo nang makita ang putol na wirings nun. Kailan pa nasira tong sasakyan mo, madam? Tanong pa niya. Kanina lang. Mahini na sagot pa nito. Kanina lang? Oo. Umaandar pa siya kanina hanggang sa bigla na lang huminto. Sagot niya. Saan ka galing bago mo gamitin to? Wala. Ngayon pa lang sana ako aalis. Bakit? Masyado bang malaki ang problema? Magpalit ka na ng sasakyan. Sagot niya. Bakit? Hindi na ba pwedeng maayos? Pwede pa naman. Pero sa tingin ko may nananabutahin ng sasakyan mo kaya laging sira. Ha? Lito naman itong tanong. Tignan mo to. Anya sabay turo ng wires ng sasakyan nito na putol-putol. Swerte mo na bigla na lang huminto yung sasakyan mo at hindi nawala sa kontrol. At base sa pagputol ng mga to, hindi to aksidente. Sinadya ang mga to. Paliwanag pa niya. Ganun ba? Sagot nito na parang maliit na bagay lang ang sinasabi niya. Hindi tuloy niya maiwasan ang mapakunot ang noo. Yan lang yung reaksyon mo? May nagbabanta sa buhay mo oh. Hindi naman yan yung unang pagkakataon na mangyari to. Kibit balikat na sagot pa nito. Siya naman yung nabigla ngayon. Hindi to yung una. Pang-5 beses na siguro? 5? Pero kalmado ka pa dyan. Iritadong tanong pa niya. Normal lang yung death threat sa propesyon ko. Siguradong alam mo yon, diba? Sagot pa ulit nito. Hindi naman siya nakaimik at napailing na lang. At kahit naman wala siyang kinalaman sa kung ano man ang pwedeng mangyari kay Atisa, ay hindi pa rin niya natiis na hayaan na lang na gano'n ang sasakyan nito. Kaya naman kahit hindi nakasali sa serbisyo niya yon, ay matyaga niyang sinuri ang bawat sulok ng sasakyan nito para tignan kung may iba pang sira o may nakakabit na kung ano-ano. Okay na yung sasakyan mo. Anunsyo niya. Thank you. Magkano? Kay boss mo na lang itanong. Okay, thank you ulit. Sagot nito tsaka siya tinalikuran para magbayad. Buong akala naman niya, ayun na ang huling beses na makikita niya si Atisa para ipagawa ang sasakyan nito. Pero nagkamali siya dahil 3 beses pa ulit itong bumalik sa loob ng 1 buwan. Sabi sa'yo palitan mo na tong sasakyan mo eh. Sermon niya. Hindi yun madali. Nakaregister sa opisina ang plate number ko at hindi ganun kadali na magpalit at magpa-register ulit. Kaya gusto mo na ginaganito yung sasakyan mo. Kailan ka ba kakabahan? Pag bomba na yung nilagay dito? Kung lalagyan mo ng bomba yan, siguradong hindi mo na ako makikita dito. Pilosopong sagot naman nito sa binata. Napailing naman tuloy siya. Nasaan ba yung driver mo? Nasa bahay ng parents ko. Pabalikan mo na lang. Mas gusto kong kausapin yun. Saad niya. Para namang na-offend ito sa sinabi niya dahil bigla na lamang kumunot ang noo nito sa kanya. Maupo ka na lang muna doon. Ako nang bahala dito. Utos pa niya. Hindi naman ito sumagot pero sumunod sa sinabi niya. Padabog itong naglakad sa nakahandang upuan para dito sa isang sulok. Boy, tawag niya sa kasamahan niya. Bakit? Bili ka munang merienda dyan sa tapat. Banana cute tsaka soft drinks. Tapos, ibigay mo dyan kay madam. Utos niya sabay abot ng 100 kay Boy. Sumunod naman ito. Napalingon pa sa kanya si Atisa nang ibigay na ni Boy ang pinabili niyang merienda. Salamat sa merienda. Pasalamat naman ito nang matapos na niyang ayusin ang sasakyan nito. Wala yun. Sana lang ay last mo ng pagpapagawa dito ng sasakyan mo. Dahil papalitan mo na to. Next year na ako magpapalit. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hayaan mo. Aalayan na lang kita ng bulaklak pag binomba ka na ng mga kaaway mo. Sabi pa niya. Mumultuhin kita kapag namatay ako. Sagot naman ito. Hindi ako takot sa multo. Baka ikaw pa yung matakot sa akin. Parang hindi naman. Di tignan natin. Sagot niya din. Bigla naman itong natawa. Ang sama din ng ugali mo, no? Talagang hihintayin mong mapatay ako. Ikaw naman yung may gusto nun eh. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Napangisi siya.
Ikaw pa talaga yung may ganang mainis ha? Hindi na ito sumagot pero inirapan naman siya. At tulad naman ng inaasahan ay bumalik na naman ito sa talyer makalipas ng 4 na araw. Dahil may sira na naman ang kotse nito. Dapat sa junk shop mo na dinadala tong sasakyan mo eh. Ang yaman-yaman mo pero hindi ka makapagpalit ng bagong sasakyan. Sita pa niya. Hindi naman ako nandito para magpagawa. Ibibigay ko lang to. Sagot naman ni Atisa sabay abot sa kanya ng dala nitong box. Ano naman yan? Tignan mo na lang. Sagot pa nito. Sinunod naman niya ang sinabi nito. At ganun na lang yung gulat niya nang makita ang mga libro yon na magagamit niya sa pag-aaral. Hindi yan bago obviously. Pero sigurado kung magagamit mo ang mga yan. Bakit binibigay mo sa akin ang mga to? Sayang naman kung itatapon ko lang eh. Ang mahal ng mga to. Nagamit ko naman na. Nasulit ko na yung pinambili ko. Sagot nito. Wala naman siyang masabi. Hindi niya alam kung ano pang dapat niyang sabihin. Ngunit simula ng araw na yon, ay unti-unti silang napalapit sa isa't isa. Hanggang sa maging magkaibigan na silang dalawa. Sa kabilang banda, hindi akalain ni Atisa na darating ang araw na mapapalapit siya kay Nicandro. Kahit naman kasi gusto niya ito, ay wala naman siyang planong maging desperada at magpapansin sa binata. Ang plano niya talaga ay ang makita ito tuwing gusto niya hanggang sa kalaunan ay magsawa din siya at kusa na siyang lumayo. Subalit buwan na ang lumipas ay ganun pa rin siya. Paulit-ulit na bumabalik sa talyer para lang makita si Nicandro hanggang sa maging close na nga sila. What? Your real name is Nicandro? Natatawa niyang tanong nang makita niya ang school ID ni Nico at mabasa niya ang buong pangalan nito doon. Tinaasan naman siya ng kilay ni Nico. Oh, bakit? Ano bang akala mo? Nico talaga yung pangalan ko. I thought it was Nicolas. I didn't expect it was like that. Napakunot ang noon nito. Ano naman? No offense, but it sounds too old-fashioned. Pangmatanda. Ah, ganun. Pangmatanda pala. Anito, tsaka humalukip-kip sa harapan niya at ngumuso. I said no offense meant Nicandro. Depensa naman agad niya. Na-offend pa rin ako kaya dapat suyuin mo ako para mawala yung tampo ko. Sagot naman nito. What? Suyuin mo ako para mawala yung tampo ko. Dalian mo na. Demand pa nito. Paano ko naman gagawin yun? Paano kita susuyuin? Aba, ikaw yung umisip ng paraan. Ikaw yung susuyo eh. I've never done this before, Nicandro. Ayan na naman. Nicandro na naman. Dapat talaga hindi ko na sinabi. Hindi naman na niya pinatapos pa ang sasabihin nito at hinalikan na lang ito sa pisngi. Is that enough? Inosenteng tanong niya pa. Bago para sa kanya ang lahat ng ginagawa nilang dalawa ni Nicandro. At kahit pa alam niyang pwedeng hindi maganda ang dating ng ginawa niya para sa binata, ay ginagawa pa rin niya yon dahil yun yung sinisigaw ng isip at puso niya. Hindi naman kasi siya bulag sa nararamdaman niya para kay Nicandro. Una pa lang, alam niya sa sarili na may gusto siya dito. Kaya nga balik siya ng balik sa talyer kahit na hindi naman kailangan. Nicandro? Tawag niya pa dahil wala itong imik o reaksyon man lang sa ginawa niya. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang sinusubukan itong basahin ang buong pagkatao niya. Kinabahan na tuloy siya. Samantala hindi naman nakaya pang pigilan ni Nico ang nararamdaman para kay Atisa. Na kahit alam niyang imposible ay susubukan pa rin niyang sumugal para sa dalaga. Sampalin mo na lang ako pagkatapos kung ayaw mo nitong gagawin ko. Saad pa niya habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Atisa. Agad namang napakunot noo si Atisa. Ha? Bakit naman kita sasampalin? Dahil gagawin ko to. Sagot niya at saka ito siniil ng halik sa labi. Imbis naman na sampalin siya nito tulad ng inaasahan niya, ay ginantihan naman agad ni Atisa ang mga halik niya. Napadaing pa siya dahil masabik pa sa kanya ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Binabaliw mo talaga ako, Atisa. Hinihingal na saad niya pagkatapos ng halikan nila. Masama ba yun? Hindi. Mas gusto ko yun. Pakiramdam ko ay gusto mo rin ako pag ganito ka. Tila kawawang kuting na tinitigan naman siya ni Atisa ng diretso sa mga mata. Gusto mo ako? Gustong gusto. Ikaw, gusto mo rin ba ako? Lakas loob na tanong niya dito. At para naman siyang aatakihin sa puso, nang dahan-dahan itong tumango habang kagat pa ang labi. Gustong gusto rin kita. Talaga? Oo. Kailan pa yan? Bakit di mo agad sinabi sa akin? Excited na tanong niya. Sumimangot naman ang dalaga sa kanya. Babae ako, Nico.
I won't just confess to you no matter how much I like you. Naiintindihan ko naman. Pero sayang yung araw, Atisa. Matagal na sana tayo kung umamin ka lang kaagad. Bakit ikaw? Hindi ka rin naman agad umamin sa akin na. Kasi akala ko hindi mo ko magugustuhan. Sino lang ba ako? Mahirap at hamak na mekaniko lang. It doesn't matter to me. Wala akong pakialam kung ano ka. Gusto kita. Yun ang mahalaga para sa akin. Hindi naman niya mapigilan ang mapangiti sa narinig. Hindi niya akalain na magugustuhan din siya ni Atisa. Nakatulad niyang galing sa putik o wala pang napapatunayan sa mundo ay magugustuhan ng isang prinsesa. Liligawan kita. Saad niya. Umiling naman ang dalaga sa kanya. There's no need to do that, Nico. Sabi mo nga sayang yung araw kaya bakit pa natin patatagalin? Anong ibig mong sabihin? Let's date. Tayo na. Huwag ka nang manligaw. Diretsong sagot nito. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong naman niya. Mukha ba akong nagbibiro sa'yo? Umiling siya. Gusto ko lang ng sigurado, Atisa. Ayokong umasa. I'm true to my word, Nico. Abogado ako, kaya alam ko na lahat ng salitang bibitawan ko ay may bigat. Hindi ako magsasabi ng kung ano-ano para lang bawiin sa huli. Paliwanag naman ito. Sapat naman na yun para makampante siya. Dahilan din para hindi na siya magpigil pa. Hinapit niya si Atisa sa bewang para mas mapalapit sa katawan niya, tsaka siya muling yumuko para abutin ang labi nito at siilin muli ng halik. I love you, Atisa. Bulong niya pa sa dalaga. I love you to, Nicandro. Sagot naman ito at pakiramdam niya ay nasa langit agad siya. Sa dami ng mga bagay na hindi inaasahan ni Nico, ang ibigin pabalik ng isang tulad ni Atisa ang pinaka hindi niya inaasahan. Pangako, gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako at maging maayos ang buhay ko. Hindi ko man malampasan ang mga narating mo, ay papantayan na lang kita. Gagawin ko pa rin lahat para lang hindi ka mahirapan na kasama ako, Atisa. Susuportahan kita, Nicandro. Hihintayin ko na maabot mo yung mga pangarap mo. Tumango siya at mas niyakap ito. Sisiguraduhin ko na hindi magiging matagal yung paghihintay mo. Mahal kita, Atisa. Mahal din kita, Nicandro. Sagot pa ulit nito tsaka yumakap din ng mahigpit pabalik sa kanya. Sa kabilang banda, hindi naman akalain ni Atisa na masyado palang masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin pabalik. Hi! Bati niya kay Nicandro mula sa sasakyan niya pagdating niya sa talyer. Agad naman itong lumapit sa kanya at itinungkod ang mga siko sa nakababa ng bintana ng sasakyan niya, saka dumukwang papalapit sa kanya para abutin ang labi niya. Ang aga mo ah. Tanong nito pagkatapos. Cancelled yung huling hearing na pupuntahan ko sana ngayong hapon. Ganun ba? Nagmerienda ka na? Umiling siya. Pagkatapos na ng trabaho mo para sabay na tayo. 1 oras pa ako, Atisa. Bibilhan na lang kita sa katapat na tindahan. Ayos lang ba sa'yo yung banana cute soft drinks? Yung katulad ng nakaraan? Nakaraan? Oo, yung naiwan ako dito para kumuha si Lito ng isa pang sasakyan. Yung binigyan mo ko ng bangko at sinapin mo yung suot mong t-shirt. Naalala ko na. Nagustuhan mo ba yun? Oo, hindi siya masyadong matamis kaya nagustuhan ko. Sagot niya. Talaga? Manghang tanong pa ni Nicandro. Yeah, bakit? Wala naman. Dito ka na muna para makabili na ako. Okay, sagot niya. Bago naman umalis ay inabot pa ulit nito ang labi niya para halikan siya. Mahal kita. Bulong pa nito sa kanya. Mahal din kita. Nakangiting sagot naman niya. Hindi naman nagtagal si Nicandro at pagbalik nito ay may dala na itong isang plastic na may laman ng 3 stick na banana Q at bawat stick ay may nakatuhog na 2 saging at may kasama din itong soft drinks na nasa lata. Ang dami naman ito. Baka mabiting ka eh. Dahilan pa nito. Sobra to, Nicandro. Kumuha ka rin ng sa inyo at ng para sa boss mo. Hindi na, nagmerienda na yun. Para sa akin na lang yung kukunin ko. Marami pa rin yung 4 na piraso para sa akin. Kumuha ka pa. Ilagay mo na lang dyan muna. Babalikan ko. Okay. Sagot niya tsaka nilagay sa passenger seat ang plastic na binigay nito sa kanya. Magbabasa na lang muna ako dito habang naghihintay sa'yo. Sabi niya pa. Sige, tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Okay, sige na. Magtrabaho ka na doon. Tulak niya pa dito. Pahalik muna. Sabi naman nito bago tuluyang umalis para bumalik sa trabaho nito. Imbis naman na magbasa tulad ng sinabi niya, ay pinanood lang niya si Nicandro na abala sa kinukumpuni nitong sasakyan. Wala itong suot na t-shirt at medyo madungis na dahil sa ginagawa.
Ngunit ganun pa man, hindi pa rin maitatanggi ang itsura nito. Ang pogi ng boyfriend ko. Wala sa sariling komento niya. Hindi naman niya mapigilan na matawa nang maintindihan ang sinabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa mga ginagawa niya ng dahil kay Nicandro. Pakiramdam niya ay naging ibang tao siya tuwing ito yung kasama't iniisip niya. Pagkatapos ng trabaho ni Nicandro ay dumiretso naman sila sa kondo niya, tulad ng nakasanayan nila. Ako na ang magluluto. Voluntaryo niyang sabi. Ako na, magpahinga ka na lang. Ako na, Nicandro, nakapagpahinga na ako kanina. Ikaw naman yung magpahinga ngayon. Hindi naman ako pagod. Umiling siya. Nakita ko yung mga ginawa mo kanina. Imposibleng hindi ka napagod sa mga yon. Sanay na ako sa pagod, Atisa. Kahit pa, ako na muna yung magluluto ngayon. Ako naman yung magsisilbi para sa'yo, Anya. Napangisi naman si Nicandro dahil doon. Pagsisilbihan ako ng isang prinsesa, hindi yata ako makapaniwala. Hindi ako prinsesa, Nicandro. Prinsesa ka para sa akin, Atisa. Ikaw ang prinsesa ko. At ako naman ang iyong alipin na handa kang pagsilbihan sa kahit na ano man yung hilingin mo. Sagot pa nito. Humakbang pa ito papalapit sa kanya at agad na ipinulupot ang dalawang braso sa bewang niya. Hindi ako magrereklamo. Kahit alipustahin mo pa ako. Dagdag pa nito. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Naisip ko lang naman. Sagot nito tsaka siya siniil ng halik. Hindi naman siya naging madamot at agad na gumante sa mga halik nito. Kung gaano ka-agresibo si Nicandro ay higit pa doon ang binabalik niya. Dahilan para mapamura ito. Binabaliw mo talaga ako, Atisa. Sumbat pa nito sa kanya. Pareho lang tayo. Ganon ka din sa akin. Sagot niya at saka siya na mismo yung humalik dito. Samantala, pakiramdam ni Nicandro ay kinalabit na ni Atisa ang natitirang pagtitimpi niya dahil sa pagiging agresibo nito na hindi na siya nagdalawang isip pa na buhatin ito at dalhin sa mahaba nitong sofa. Umupo siya doon habang kalong niya ito sa mga hita niya. Papakasalan kita, Atisa. Magpapakasal tayo. Paulit-ulit pa niyang bulong habang pinapaulan na ng halik ang leeg nito. Gusto ko yun. Hirap na tugon naman ni Atisa na lalo lamang nagpaapoy sa init na nararamdaman niya. Lalo namang humigpit ang yakap niya kay Atisa at halip na magmadali ay ginawa niyang mabagal ang lahat. Bawat halik sa leeg ng babae ay tila marka na gusto niyang habang buhay manatili sa balat nito. Mahal na mahal kita, Atisa. Mahal na mahal din kita, Nicandro. Sagot pa nito. Siniil niya ulit ito ng mas mapusok na halik. Hindi na siya magpipigil pa at pinaramdam na kay Atisa kung gaano niya ito kamahal. Napagod ako. Hinihingal na reklamo nito sa kanya habang nakayakap sa kanya. Nasa sofa pa rin sila at nakakandong pa rin ito at nakalupaypay ang katawan na nakasandal sa dibdib niya. Pagod ka na agad? Hindi pa tayo tapos, baby. Ha? Hindi pa? Hindi pa. Nagsisimula pa lang tayo. Pero pagod na ako, Nicandro. Natawa naman siya. Warm up pa lang yun, baby. Hindi pa yun sapat. Napaahon naman ito mula sa pagkasandal sa kanya at salubong ang mga kilay na tumitig sa kanya. Pagod na ako. Magpahinga ka na muna kung ganun. Mamaya na lang ulit kapag nakapagpahinga ka na. Nakangiti pa rin na sagot niya. Pero hindi ko na kaya, Nicandro. Sagot pa ulit nito at ngumuso. Masakit na. Masakit? Tanong naman niya at agad na pinalandas ang daliri niya sa pagitan ng mga hita nito. Anong ginagawa mo? Nanlalaki ang mga mata na kastigo naman agad dito sa kanya nang pakilusin niya ang daliri niya doon. Relax, baby. Minamasahe ko lang para mawala yung sakit. Sagot niya. Minamasahe? Bakit ano na naman yan? Turo naman ito sa pagkalalaki niya nagsimula na namang mabuhay. Natawa naman siya ng malakas. Ano, Nicandro, ha? Singhal naman ito sa kanya. Sinampal pa siya sa dibdib. Normal yan, Atisa. Ganyan yung epekto mo sa akin. Normal? Gusto mo lang umisa pa ulit agad eh. Hindi nga, magpapahinga na muna tayo. Hindi naman pahinga tong ginagawa. Tara na sa kwarto mo, Atisa. Mamaya na tayo magpahinga. Saad niya at hindi na nakapagpigil. Hindi naman na tumutol pa si Atisa at nagpatianod na lang sa kanya nang kinargan niya ito papasok sa silid nito para doon ituloy ang ginagawa nila. Sa kabilang banda naman, pakiramdam ni Atisa ay biglang nagkaroon ng kakaibang kulay ang mundo niya.
pagkatapos ng ginawa nilang dalawa ni Nicandro. Pakiramdam niya ay mas naging babae siya pagkatapos ng lahat ng halik at haplos nito sa kanya. At hindi niya itatanggi na masarap yon sa pakiramdam niya. Gutom na ako, pero wala na akong lakas. Reklamo niya. Ako na ang magluluto. Wag na, mag-order na lang tayo. Hindi naman healthy yung ganun. Ngayon lang naman, Nicandro. Pagod tayo kaya mag-order na lang tayo. Hindi pa naman ako pagod. Kaya ko pang umisa eh. Nang aasar na sagot naman ito sa kanya. Ayoko na. Mabilis naman niyang sagot. Biro lang naman. Hindi naman ako ganun kalupit para pilitin ka kung ayaw mo na. Sabi naman ni Nicandro sabay patakpan ng halik sa noon niya. Sige na, mag-order na lang tayo ng pagkain. Ano ba ang gusto mo? Nabuhayan naman siya bigla sa narinig. Japanese food. Gusto ko ng ramen at saka sushi. Okay, mag-order ako. Sang-ayon nito tsaka kinuha ang cellphone para mag-order ng pagkain nila. Maligayang naghintay naman siya at nang dumating na ang pagkain nila, ay pakiramdam niya biglang nagliwanag ang buong paligid niya. Bakit? Tanong niya kay Nicandro nang mapansing nakatitig ito sa kanya habang kumakain sila. Umiling naman ito at ngumiti. Ngayon na kita nakita na masayang kumakain. Lagi naman akong masaya, lalo na kapag kasama kita. Alam ko naman yun. Pero iba ngayon. Ang ganda mo lalo. Inuuto mo lang naman ako eh. Hindi kita inuuto, Atisa. Ang ganda mo lalo pag masaya ka. Gusto kong makita ka na ganyan ka lagi. If you want to see me in my happiest, then don't ever leave me. Mas masaya ako pag kasama kita. Pag nasa tabi ko ikaw. Hindi naman talaga kita iiwan. Sa akin ka na habang buhay. At ganun din ako sa'yo. Habang buhay na tayong magkasama, Atisa. Hindi na tayo makakawala sa isa't isa. Sagot pa nito. Imbis naman na matakot o kilabutan ay natuwa pa ang puso niya sa narinig. Dahil kahit siya ay wala nang ibang gusto kundi ang makasama si Nicandro sa habang buhay. At sa bawat araw na lumipas, ay wala nang masasaya pa para sa kanya. Napakasaya ng puso niya na wala na siyang mahihiling pa. Subalit tila hindi sa lahat ng araw ay puro kaligayahan ang mararanasan nilang dalawa ni Nicandro. Dahil darating din pala ang araw na may unos na gugulo sa kanilang dalawa. May problema ba? Tanong niya dahil ilang araw na niyang napapansin ang pagiging balisa nito. Imbis naman na magsalita, ay tinitigan lang siya nito. Nicandro, may problema ba? Pwede bang sabihin mo sa akin kung meron? O kahit ano pa man yan at tutulungan kita. Ulit pa niya. Kinakahiya mo ba ako? Tanong naman niya. Napakunot noon naman agad siya. Ha? Kinakahiya mo ba ako, Atisa? No! Bakit mo naman naisip yan? Litong tanong niya. Mag-iisang taon na yung relasyon natin, Atisa. Pero hindi mo pa rin ako pinapakilala sa pamilya mo. O kahit sa mga kaibigan mo. Kahit isa sa mga malapit sa'yo, wala pa akong nakikilala. Natigilan naman siya sa narinig. Hindi na kailangan pang magsalita ng mahaba si Nico dahil naiintindihan niya na agad ang gusto nitong iparating. Subalit hindi niya alam kung paano niya naman ipapaliwanag sa nobyo kung ano ang dahilan niya. Nicandro, kinakahiya mo nga ako kung ganun. Hindi nga. I just... Bakit hindi mo sabihin, Atisa? I don't want to hurt you, Nicandro. Bakit naman ako masasaktan? Isasabihin mo lang naman sa akin yung dahilan mo. Natahimik ulit siya. Iniisip kung dapat niya bang sabihin ang totoo o magsisinungaling na lang. Bakit ako masasaktan, Atisa? Ulit naman ni Nico nang ilang segundo na ay hindi pa rin siya sumasagot. Napahugot siya ng malalim na hininga at napailing. Gustuhin man niya itong protektahan ay ayaw naman niyang magsinungaling kay Nico. They won't like you. Prangka niyang sagot. Sino? My family. Hindi ka nila magugustuhan. Bakit? Dahil mahirap lang ako? Dahil wala akong binatbat kumpara sa yaman at sa mga narating mo? Look, those things don't matter to me, Nicandro. Pero sa mga taong malapit sa'yo, oo. Ayaw mo ko ipakilala sa kanila dahil takot ka. Naayawan nila ako. I just don't want complications, Nicandro. This is our relationship and I don't want other people meddling with us. Inis na sagot na niya. Gusto niyang maintindihan ito na para rin sa kanilang dalawa ang ginagawa niya, na ayaw niyang magulo sila. Samantala, pakiramdam ni Nicandro ay biglang gumuho ang magandang mundo na binuo nila.
Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa mga narinig niya mula kay Atisa. Ayaw mong magulo tayo. Kaya mas gusto mong maging ganito na lang tayo? Isisikreto mo na lang ako? Nicandro, hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Tanong niya pa kahit alam naman niya ang sagot. Hindi naman umimik si Atisa. Tumitig lang ito sa kanya. Napailing na lang siya at napahugot ng malalim na hininga. Uuwi na muna ako. Sabi niya tsaka tumayo mula sa kama nito. You don't understand, Nicandro. Hindi ko talaga maiintindihan, Atisa. Hindi ko maintindihan na kaya mong sabihin na mahal mo ko pero hindi mo ko kayang panindigan. Hindi yun madali. Hindi yun madali dahil mahirap lang naman ako. Dahil hindi mo ko kapantay, I told you, those don't matter to me. Pero sa pamilya mo, oo. Napailing siya. Sige na, sa susunod na lang tayo mag-usap. No, you won't leave. Matigas na saad pa nito. Uuwi na muna ako at mag-iisip, Atisa. I said no, Nicandro. Mag-aaway lang tayo kung nandito ako. Ayoko ng ganun, sabi niya. Ngunit tila hindi yun maintindihan ni Atisa. If you leave, we're over. Pakiramdam niya ay bigla siyang namanhid sa narinig. Hindi niya akalain na ganun lang yun kadaling sabihin para kay Atisa. Na para bang hindi halos 1 taon ang relasyon nilang dalawa. Na gusto nitong tuldukan. Mahal mo ba talaga ako? Imbis ay tanong niya dito. Yes! Gumisi siya. Mahal mo ko pero ganyan lang kadali para sa'yo. Nahiwalayan ako. Kung hindi naman tayo nagkakaintindihan, bakit pa natin patatagalin? Sagot naman ito. Abogado ka nga talaga, no? Lahat sa'yo technical. Lahat sa'yo kailangan walang komplikasyon. Masama yun. Umiling siya. Hindi. Pero mali rin na hindi mo ipaglaban yung pagmamahal na nararamdaman mo. Nahayaan mo lang na nakatago sa dilim ang mahal mo. Gusto ko lang naman maging maayos tayo, Nicandro. Naiintindihan ko. Kaya nga uuwi na muna ako para hindi tayo mag-away. Ayaw nga kitang umalis. Pigil pa nito sa kanya. Ngunit umiinit lang talaga ang ulo niya kaya imbis na makinig pa dito, ay mas pinili na lamang niyang umalis na lang. Mag-break na tayo! Dinig niyang sigaw nito bago niya tuluyang maisara ang pintuan ng kondo nito. Pakiramdam naman niya ay bigla siyang naging estatwa sa kinatatayuan niya at nanlalamig ang buong katawan niya. Wala naman siyang intensyon na mauwi sa hiwalayan ang simpleng tanong niya. Gusto lang naman niyang malaman ng dahilan kung bakit hindi pa rin siya pinapakilala ni Atisa sa pamilya nito o kahit isa man lang sa mga kaibigan nito. Gusto niya lang malaman kung bakit tila sinisikreto siya nito. Pero tama siya. Sinisikreto nga siya ni Atisa dahil mismo sa estado ng buhay niya. Dahil hamak na mekaniko lang siya. Isang mahirap na walang karapatang pumantay sa katulad ni Atisa na meron ng lahat. Sa kabilang banda, pakiramdam naman ni Atisa ay biglang namanhid ang buong katawan niya na hindi niya magawang kumilos kahit anong subok niya. Hindi niya gusto ang naging kinahinatnan ng pagtatalo nilang yun ni Nicandro at hindi niya rin ginusto na sabihin na maghiwalay na lang silang dalawa. Ang tanga mo, Atisa! Sermo niya sa sarili habang nakatingin pa rin sa pintuan ng kondo niya. Gusto niyang bawiin yung mga sinabi niya at sundan agad si Nicandro para humingi ng tawad sa mga nabitawan niyang salita. Ngunit habang mas tumatagal siya na walang ginagawa, ay mas nakakaisip lang siya ng mga dahilan para wag nang sundan pa ito. The earlier the better, Atisa. Ganito din naman yung mangyayari kung patatagalin mo pa. Maghihiwalay din kayo kung sakali. Dahil kahit anong gawin mo, hindi pa rin siya matatanggap ng pamilya mo. Mahihirapan lang siya. At siguradong aalipustahin siya ng pamilya mo. Paliwanag niya pa sa kanyang sarili. Kahit anong gawin mong pagprotekta sa kanya, masasaktan pa rin siya sa oras na malaman ng pamilya mo ang tungkol sa inyong dalawa. Kawawa lang siya. Dagdag niya pa. Gusto lang naman niyang protektahan si Nicandro sa mga pwedeng gawin at sabihin ng pamilya niya. Pero kahit ano pala ang gawin niya, ay hindi pa rin yon magiging sapat. Hindi pa rin sapat ang pagprotekta niya dahil si Nicandro na mismo ang gumawa ng paraan para saktan niya ito. Tanggapin mo na lang na hindi kayo para sa isa't isa, Atisa. Masakit, oo. Pero di ba ang importante ay naranasan mong mahalin siya at mahalin din niya pabalik. Pampalubag loob niya sa sarili kahit isa-isa nang tumutulo ang mga luha niya. Kaya mo to, Atisa. Hindi mo ikamamatay ang pagiging broken-hearted. Sabi niya pa sa kanyang sarili.
Ngunit tila masyado siyang kampante sa sarili niya na kaya niya. Dahil 3 araw pa lang ang nakakalipas simula nang maghiwalay sila ng landas ni Nicandro, ay pakiramdam na agad niya ay may kulang sa kanya. Na para bang may malaking parte sa buhay niya ang bigla na lamang nawala. Kaya naman nang dumating ang pang-5 araw at nakita niyang muli si Nicandro ay pakiramdam niya ay bigla siyang nagkaroon muli ng buhay. Payag na ako, Atisa. Ayos na sa akin kahit isikreto mo lang ako. Okay na ako kahit hanggang dito lang tayo basta tanggapin mo lang ako ulit. Lumuluhang bungad nito sa kanya. Tulad niya ay tila pinagsakluban din ng langit at lupa ang itsura nito. Para namang nilukot ang puso niya sa nakikita at narinig niya. Hindi niya kaya ang nakikita niya. Hindi kaya ng puso niya na naririnig ang boses nitong nasasaktan dahil lang sa kaduwagan niya. Mahal na mahal kita, Atisa. Nagmamakaawa ako, tanggapin mo ko ulit. Patuloy pa nito. Hindi na niya ito tiniis pa. Lumapit na siya kay Nicandro at sinapo ang magkabilang pisngi nito. Huwag ka nang umiyak. Suyo niya pa kay Nicandro. Huwag ka nang umiyak, please. Bumalik ka na sa akin, Atisa. Tanggapin mo ko ulit. Hindi mo kailangang magmakaawa, Nicandro. Tatanggapin kita. Babalik ako sa'yo ng paulit-ulit. Pasensya na dahil nasaktan kita. Sabi naman niya, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, alam ko. Hindi mo kailangang pagtakpan ni Nicandro. Alam na alam ko mga pagkakamali ko. Naduwag ako. Natakot ako sa pwede nilang gawin sa'yo na hindi ko na naisip yung nararamdaman mo. Nakalimutan ko na kaya mo namang magdesisyon para sa sarili mo. Paliwanag niya. Naiintindihan ko. Umiling siya. Hindi mo kailangang intindihin lahat dahil lang sa mahal mo ko, Nicandro. Mas naiintindihan ko yung magagalit ka. Kung sasabihin mo sa akin yung opinion mo kaysa tanggapin ko na lang basta yung lahat ng dahil lang sa mahal mo ko. Gusto kong itama mo ko sa mga pagkakamali ko. Baby. Nanghihina na tawag ni Nicandro sa kanya. Ngumiti naman siya. I'm sorry. I hurt you this bad, Nicandro. Mahal na mahal kita. Sabi niya pa. Hindi naman na sumagot pa si Nicandro. Niyakap na lang siya nito ng napakahigpit at mas humagulgol pa. Mahal na mahal kita, Nicandro. Mahal na mahal din kita, Atisa. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Pinapatawad na kita. Sagot naman nito. Umiling naman siya. Hindi siya kontento na ganun lang siya nito kadaling patawarin. Parusahan mo ko, Nicandro. Tatanggapin ko yung galit mo. Sabi niya pa. Napatitig naman ito sa kanya. Tila ba hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. Halos mapaigtad naman siya nang bigla na lamang siyang siilin nito ng halik. Subalit hindi tulad noon na agresibo man ay marahan pa rin. Ang halik ni Nicandro sa kanya ngayon ay masyadong marahas. Natila ba yun yung paraan na gusto nito para parusahan siya? Hindi naman na siya nagreklamo at nagpaubaya lang sa gusto nitong mangyari. Kahit pa marahas din siyang hinubaran nito na kahit ang mga sumunod na naging galaw nito ay naging masakit para sa katawan niya. Nasaktan kita. Bulong sa kanya ni Nicandro pagkatapos nilang gawin yon ng 5 beses. Umiling naman siya. Hindi naman. Namumula yung mga hinawakan ko sa'yo, Atisa. Masyado akong naging malupit sa pagpaparusa sa'yo. Guilty na saad naman ito. Napanguso siya. Parusa ba yun? Parang hindi naman. Kasi nag-enjoy din naman ako. Atisa. Nagpipigil na tawag naman agad sa kanya ni Nicandro. What? Totoo naman eh. Nasarapan ako kaya nag-enjoy ako. Sagot niya. Napapailing na napasubsob naman si Nicandro sa leeg niya. Pasaway ka talaga. Nagsasabi lang ako ng totoo. Namumula ka na nga dyan eh. Maputi kasi ako, normal lang to. Sagot niya. Hindi na mauulit. What? Why? Anong why? Siyempre hindi na talaga mauulit yun. Ayoko naman na masasaktan kita. Should I make you mad again? Tanong naman niya. Lalo namang napailing si Nicandro habang nagpipigil ng tawa. Baby please, hindi na natin gagawin ulit yung ganun. Pero gusto ko yung ganun, Nicandro. Marahas yun, Atisa. Tama na yung na-experience na natin yung isang beses yung ganun. Pero ayokong experience lang natin yung ganun. Gusto ko ganun lagi. Sagot niya. Tila naubusan naman ng pasensya sa kanya si Nicandro dahil imbis na sumagot, ay sumiksik na lang ulit ito sa leeg niya. Hindi naman na niya napigilan pa ang matawa. Yumakap pa siya ng mahigpit kay Nicandro habang humahagalpak. Sutil ka.
Bulong ni Nicandro tsaka siya niyakap din ng mahigpit pabalik. Samantala, pakiramdam naman ni Nicandro ay bigla siyang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib pagkatapos ng mga nangyari. Buong akala niya talaga ay hindi na siya tatanggapin pa ni Atisa. At sumuko na agad ito sa relasyon nila nung unang pagsubok pa lang. Buti na lang ay mali siya. Buti na lang ay tinanggap pa ulit siya ni Atisa. Kundi, hindi niya alam kung paanong mabubuhay nang wala ito. Ikaw ang buhay ko, Atisa. Mahal na mahal kita. Bulong niya sa dalaga habang pinapanood itong mahimbing nang natutulog. Natulog na rin siya pagkatapos. Para namang walang nangyaring hiwalayan sa kanilang dalawa dahil mabilis silang bumalik sa dati. San tayo? Tanong niya dahil bigla na lamang siya nitong sinabihan na magbihis dahil may pupuntahan daw sila. Sa bahay ng mga magulang ko. Nagulat siya sa narinig. Anong gagawin natin doon? Ipapakilala kita sa kanila, sagot pa nito. Napahinto siya sa paglalakad at napatulala kay Atisa. Ayaw nila sa akin, diba? Hindi naman tayo pupunta doon para humingi ng approval nila. Pupunta tayo para malaman nila kung sino yung mahal ko, kung sino yung gusto kong makasama habang buhay. Paliwanag pa nito. Hindi naman niya alam pero bigla siyang nakaramdam ng init sa tiyan niya sa narinig niya. Gagawin mo yun? Hindi makapaniwalang tanong niya pa dito. Nakangiting tumango naman ang dalaga at saka inabot ang kamay para makahawak dito. Para maging malaya na tayo ni Nicandro. Gusto kong malaman nila na hindi nila kailangan na maghanap ng lalaki para sa akin dahil nahanap na kita. Paliwanag pa nito. Hindi naman na niya mapigilan ng sarili. Binitawan niya ang kamay nito at saka sinapo ang magkabila nitong pisngi saka siniil ng halik. Mahal na mahal kita, Atisa. Mahal na mahal din kita, Nicandro. At handa na akong ipaalam yun sa lahat. Tumango siya. Gustong gusto ko yan. Tara na. Aya pa nito sa kanya. Masayang tumango naman siya. Pagdating sa bahay ng mga magulang naman ito ay hindi niya maiwasan ang mamangha sa laki at ganda nun. Hindi talaga maipagkakaila na mayaman ang pamilya ni Atisa. May bisita ata kayo. Saad niya nang marinig ang tawanan mula sa loob ng bahay. I think they're here. They? Sino? The Javier. Sagot nito tsaka mas lalo pang hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Pasok na tayo? Tanong pa nito. Humugot naman siya ng malalim na hininga at saka tumango. Tara. Huwag kang kabahan. Akong bahala. Paalala pa nito. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay agad silang dumiretso sa dining area ng bahay kung saan naabutan nila ang mga tao na masayang naghahapunan. Atisa, you came! Maligayang bate na tingin ng mommy niya sa kanya. Yes, I just came to introduce Nicandro to you. Nicandro? Who is he, Iha? He is my boyfriend, Mom. Pakilala na sa kanya ni Atisa sa lahat ng nandon. Boyfriend? Tanong ng mommy ni Atisa. Yes, Mom. Iha, that guy is your boyfriend. Tanong pa ulit ng ina nito sa kanya. Good evening po, ma'am, sir. Bati naman niya. You're out of your mind, Atisa. Matandang lalaki naman yung nagsalita na sa tingin niya ay ama ni Atisa. No, I'm not. My mind is perfectly fine, Dad. I'm in love with him and I'm very much happy to be with him. No, I think we should discuss this some other time. It's clear that my daughter is not thinking straight at the moment. Sabi pa ng mommy ni Atisa sa mga kaharap nito. There will be no another time, Mom. This is the last time. Atisa! Suway pa ulit nito pero hindi na yun pinansin pa ni Atisa. Bumaling na ito sa mga bisita ng mga magulang nito. I know my parents led you, Mr. and Mrs. Javier, but I'm sorry. Walang mangyayaring kasal sa amin ng anak nyo. Sabi pa nito. Napabaling naman siya agad sa lalaking nasa harap niya na sa tingin niya ay ang gustong ipakasal kay Atisa. Atisa! Sigaw ng ama ni Atisa. I'm happy with my boyfriend at hindi ko hahayaan ng sino man na sumira sa amin. Patuloy ni Atisa bago ito bumaling sa mga magulang nito para magpaalam na aalis na sila. Hinila na siya nito paalis pagkatapos nun. Ipapakasal ka nila? Tanong niya nang nasa kotse na sila. Yes, para sa koneksyon nila. Kaya ba, ayaw mong ipaalam sa kanilang tungkol sa atin? Tumango naman ito. Ginawa rin nila yon sa kapatid ko. Dahilan para hanggang ngayon ay miserable pa rin siya. Kung koneksyon lang naman yung gusto nila, bakit kailangan pa nila na ipakasal kayo? For tighter bonds. Ewan ko rin sa mga magulang ko kung bakit ganun agad yung naisip nila. Anong mangyayari na ngayon pagkatapos ng ginawa natin doon?
They will probably cut me off sa family. Sagot nito na para bang maliit na bagay lang yun. At wala lang yun para sa'yo? Yeah, matagal ko naman ang inaasahan yun dahil wala akong balak kung sumang-ayon sa gusto nila. Paano ka nan yan? Anong paano na ako? Hindi mo ba pagsisisihan na tinakwil ka nila dahil ako yung pinili mo? Tanong pa niya. Hindi. Hindi ko pagsisisihan na mas pinili ko yung puso ko ni Candro. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaligayahan kaya hindi ko na to papalampasin. Sagot naman ni Atisa. Pakiramdam naman niya ay nakahinga siya ng malalim sa narinig. Hindi niya itatanggi na nakaramdam siya ng takot na baka biglang maisip ni Atisa na napakalaking pagkakamali na pinili siya nito. Gagawin ko ang lahat para hindi mo maramdaman na mali yung naging desisyon mo, Atisa. Papatunayan ko sa mga magulang mo na tama lang na ako yung pinili mo. Gagawin ko ang lahat para lang mapatunayan na kayang-kaya kong ibigay ang buhay na nakasanayan mo. Pangako niya habang mahigpit na nakahawak sa kamay nito. We will do it together ni Candro. Tayong dalawa ang magpapatunay na tama ang desisyon natin na magmahalan. Papatunayan natin sa kanila na tayong para sa isa't isa. Sagot naman ito. Sa kabilang banda, kabado man sa naging komprontasyon nila ng pamilya niya ay pakiramdam pa rin ni Atisa ay nabunutan siya ng malaking bato sa dibdib niya. Sa puntong yun naman ay wala na siyang ibang gustong mangyari kundi ang makasama si Nicandro habang buhay. Nicandro? Yes, baby. Baling nito sa kanya habang nagmamaneho ito pauwi sa kondo niya. Let's get married? Aya niya kahit dapat ay si Nicandro ang nag-aayanon sa kanya. Napatigil naman ng pagmamaneho si Nicandro at napatabi sa gilid ng kalsada. Anong sabi mo? Magpapakasal na tayo, Nicandro. Gusto ko nang magpakasal na tayo. Ulit pa niya. Sigurado ka ba? Tanong naman ito. Ayoko nang magkahiwalay pa tayo. Gusto kong tayo na habang buhay. Magkasama na talaga tayo habang buhay. Sagot naman ito tsaka sa siniil nito ng halik. So, magpapakasal na tayo? Masayang pangungumpirma naman niya. Oo, kahit saang simbahan mo pa gusto, papakasalan kita. Kahit hindi na sa simbahan ni Candro, kahit huwes lang okay na ako doon. Sa simbahan tayo. Gusto kong pakasalan ka sa harap ng Diyos. Paninindigan naman ito. Hindi naman na siya kumontra pa, imbis ay natuwa pa siya. Sobrang saya niya na pagkatapos ng mga nangyari at pinagdaanan nilang dalawa ni Nicandro, ay pagsasama habang buhay din sila mauuwi. Tila pareho naman silang hindi makapaghintay dahil kinabukasan ay agad din silang nag-ayos ng mga papeles na kailangan nilang dalawa sa kasal nila. Mula sa birth certificate, senomar, seminars hanggang sa simbahan at venue ng reception ng kasal nila ay nagawa nilang matapos sa loob lang ng 1 linggo. Sigurado ka bang ganitong kasal lang yung gusto mo? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Nicandro. Agad naman siyang tumango. Sapat na sa akin ng ganitong kasal, Nicandro. Simple pero tayong dalawang magkasama na haharap sa altar. Alam ko naman, pero pwede naman nating pagandahin o palakihin. May ipon naman ako para doon. Sagot nito. Malaki ba yung bayad sa'yo ng boss mo? Tanong niya naman. Sa tagal na nilang magkasintahan, ay ngayon niya lang maitatanong ang tungkol sa kinikita nito sa talyer. Sakto lang, pero nakaipon ako ng malaki dahil sa babalik-balik mo sa talyer. Itinatabi ko yung tip na binibigay mo. At kalahati ng sahod ko. Maliit lang naman yung binibigay ko na tip sa'yo ah. Hindi maliit yung 1,000 tip kada punta mo sa talyer, Atisa. Pakiramdam ko pa nga nun, sinasadya mo lang minsan na masiraan para may dahilan kang pumunta sa talyer eh. Iniisip ko na crush mo ko. Hoy, hindi no. Kahit minsan hindi ko sinadya na masiraan. Pero totoo na crush nga kita nun. Pag-amin pa niya. Ha? Gulat na tanong naman ni Nicandro. Crush kita dati pa. Kaya nga doon ako nagpapagawa sa inyo lagi. Hindi naman mapigilan ni Nicandro ang mapangiti. Talaga? Crush mo ko? Oo nga. Dapat pala sinabi mo agad para hindi na ako nainis na pabalik-balik ka sa talyer. Napakunot noon naman siya. Nainis ka sa akin? Bakit? Aba, nagtanong ka pa talaga ah. Naiinis ako sa'yo dahil ang tigas ng ulo mo. May mga pagtatangka na sa buhay mo pero ayaw mo pa rin magpalit ng sasakyan. Parang hinihintay mo pa talaga na pasabugan ka na muna ng bomba bago ka kumilos. Pag nagpalit ako, wala na akong dahilan para pumunta lagi sa talyer at makita ka. Nakangusong sagot naman niya. Hindi naman na nakapagsalita si Nicandro. Tila ba hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Kaya imbes ay hinalikan na lamang niya ito sa labi.
Naiinip na ako maging asawa ka, sabi pa nito. Ako din, naiinip na ako maging asawa ka, sagot niya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya naghangad ng sobra-sobra. At yon ay ang hindi na matapos pa ang kaligayahang nararamdaman nilang dalawa ni Nicandro. At mas lalo pa siyang sumaya nang dumating na ang araw ng kasal nilang dalawa. Matutupad na ang pangarap mo, bulong niya kay Nicandro. Pangarap nating dalawa. Ikaw kaya yung unang nagkagusto sa akin, sagot naman nito. Pero ikaw naman yung unang umamin. Ikaw naman yung nag-first move. Natatandaan ko pa yon. Hinalikan mo ko sa pisngi. Asar pa nito sa kanya. Hinalikan mo naman ako agad sa labi. Gumanti lang ako. Ganun ka gumanti? Aba, parang dihado ka pa ah. Sagot nito't natatawa pa. Oh, tama na yung asaran. Araw mismo ng kasal nyo ay nag-aasaran pa kayo. Suway sa kanila ng boss ni Nicandro sa talyer. Eto kasing tauhan mo boss, masyadong mapang-asar. Nakanguso na sumbong naman niya. Mahal na mahal mo naman. Napanguso siya lalo. Ikaw din naman. Hindi na kailangan tanungin pa yon. Talagang mahal na mahal kita. Sagot naman ni Nicandro. Napangiti naman siya sa kilig. Mahal na mahal din kita, Nicandro. Ay nako, tama na yung lambingan yung dalawa dyan. Umayos na kayo't magsisimula na ang kasal nyo. Singit ulit ng boss ni Nicandro. Natawa naman sila pareho. Pero agad na sumunod. At halos nasa ulap naman yung pakiramdam nilang dalawa nang magsimula na ang kanilang kasal. Mula sa paglalakad niya papunta sa dulo ng altar hanggang sa panunumpa nilang dalawa, ay pakiramdam niya ay nakalutang siya. You may now kiss the bride, anunsyo ng pare. Hindi naman na nag-aksaya pa ng oras si Nicandro at agad siyang hinarap para iangat ang suot niyang belo. Sa wakas, asawa na kita. Natupad na yung pangarap ko. Saad pa nito habang hawak ang magkabilang pisngi niya. Naiiyak na tumango naman siya. Sa wakas, Nicandro. Hinalikan na siya ni Nicandro pagkatapos nun. Halik na magseselyo sa bagong panimula ng buhay nila bilang bagong mag-asawa. I love you, my wife. I love you more, my husband. Maligayang sagot niya. Nakakalito man ang naging simula nila. At may dagok man sa relasyon nila ay hinding-hindi niya pagsisisihan na nagtagpo ang mga landas nila ni Nicandro. Kundi ay nagpapasalamat pa siya ng napakalaki dahil binigyan siya ng pagkakataon na magmahal ng tapat at mahalin din ng mas tapat pa. At sa ngayon ay wala na siyang ibang mahihiling pa, kundi kapayapaan at pagtanggap sa puso ng mga magulang niya. Dahil hindi man magkatugma ang mga desisyon nila sa buhay, ay mahal na mahal pa rin niya mga ito. Na wala siyang ibang hiling kundi ang maging mabuti ang kalagayan ng mga to, kahit pa pinili na nila ang mabuhay ng walang koneksyon sa isa't isa. Para naman patunayan na hindi siya nagkamali sa pag-ibig at buhay na pinili niya, sisiguraduhin nilang dalawa ni Nicandro na magiging masaya sila sa buong pagsasama nila bilang mag-asawa. Bubuo sila ng isang pamilya na simple man ay punong-puno naman ng pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. Isang pamilya na pipiliin lagi ang kaligayahan ng bawat isa at ng buong pamilya kesa ang pansarili lamang. Pinapangako niya na magiging mabuti siyang asawa, ina at babae. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nicandro at ni Atisa. Naway kayo po ay kinilig, may natutunan at napaibig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.